Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat. Welcome back po muli sa ating munting channel. Itong bagong panonoorin nating video, interesting pong topic nito, no? Maganda yung podcast po dito ni Sir Kristan. Panoorin natin ang pag-uusap nila dito ni former Secretary Ronald Llamas. Medyo sumisikat talaga to dahil maganda yung mga binibigay niyang komento at sa mga interviews niya makikita natin at maririnig natin na talagang gustong-gusto niya rin talagang matuloy ang impeachment ni VP Sara at hindi lang naman siya na may gusto na mapakinggan at madinig ang impeachment kundi buong tao sa Pilipinas, no? Mapa Duterte ka man o pro Philippines, gusto talaga madinig yan kasi ang pag-uusapan po dyan sa impeachment pera po talaga ng taong bayan yan, no? Kaya dapat talaga mapag-usapan to para magkaroon ng closure ang isip ng mga taong bayan nang sa ganon malinis din ni VP Sara ang kanyang pangalan. Ito po yung podcast nila ni Kristan at ni Sir Ronald Llamas. Pakinggan po natin, interesting at napakaganda po ng pag-uusap nila rito patungkol po dyan sa impeachment po talaga. Okay, magandang araw sa inyo lahat. Andito na naman tayo with Sir Ronald Llamas. Ronald, alam mo sumisikat ka na ngayon, ha? Alam mo ba't nasabi ko yun? Kasi, at saka effective ka. Kasi tinitira ka na ng mga trolls. Nakita mo ba? Yung tira ng trolls sa'yo, grabe. Tawa ko ng tawa. Sabi ko, pinag-uubusan ako ng oras nito mga to, tsaka resources, Parang, I must be doing something right. No, I'm telling you, ganun talaga. You know you're effective pag tinitira ka na ng trolls. At saka mga nakikita ko ngayon, ikaw, si Richard tinitira na rin. At saka, si Risa Hontiveros tinitira. Matindi. At kinokonekta sa akin yung mga tira sa kanya. Bakit kaya? Oo nga, halaka. Ano ba yan? Pero ano masasabi mo sa mga trolls na yun na anong ginagawa nilang ganyan? Hindi, ako naman, suportado ko sila dahil naghahanap buhay sila sa trolls baka tumaas yung ating GDP dahil sa kanilang tulong. Ang aking pakiusap lang naman, ayusin yung mga ban. Sabihin na gawin nilang very competitive, very compelling, tsaka very grammatical. Mali-mali yung mga grammar Alam mo, saka hindi lang yun. Ang low quality ng mga video na ginagamit nila. Hindi ko alam kung effective ba yung style na yun. Yung tinitignan ko, sabi ko, parang low-level trolls na naman itong mga to pa sa pag-iisip at yung mga ginagamit nilang resources. Malaki naman ang bayad. Hindi, pero quota na sila nun. Minimum cost, maximum gains. Right. O minimum effort. Parang capitalism Pero industry. Alam mo, pero tingin ko talaga kaya tinitira ka nga ng mga trolls dahil ikaw, ang lakas mong bumanat sa mga Duterte at sa lahat ng katiwalian. Hindi lang mga Duterte, nagkataon lang kasi Duterte talaga ang pinaka, siguro sila na bang masasabi mo sa buong history ng Philippine politics. Would you say ba sila na ba yung pinakamalala? Grabe, sila ang pinakamalala. At kung sila ay pababayaang makabalik, ay wawasakin nila hindi lamang ang gobyerno, hindi lamang ang lipunan, kung hindi yung mga susunod na henerasyon. Kaya sa akin, hindi lang ito survival battle. This is a battle for the future. Tama, may point talaga tong sinasabi ni Sir Ronald Llamas. Sa nakikita ko rin naman, kasi alam naman natin na hindi rin ipinaglaban po ni Tatay Digong yung patungkol dito sa West Philippine Sea. Samantalang yan ang pinaka-future ng ating mga anak, magiging apo, at mga magiging henerasyon pa sa susunod. At yan po yung nakakalungkot talaga, na kung sakali man na si VP Sara maging president o manalo itong darating na 2028, mahirap yan. Sana maging matalino yung mga botante natin at isipin din nila yung magiging future ng ating mga anak at apo. Sure. Imagine mo yung ganyang klaseng mga tao, na babalik sa kapangyarihan. Naku, hindi ko ma-imagine yung magiging sitwasyon natin. Hindi lamang sa loob ng bansa, kundi sa labas. Anong magiging tingin sa atin ng mundo? Na baliwala lang na magpapatay ng 35,000 with impunity, extrajudicially.
Paano yung magnakaw ka ng napakaraming bilyones katulad sa Parmali, no? At ibenta mo yung bansa sa isang dayuhang bansa. No? Parang sobra naman yan. Alam naman natin na hindi perpekto yung ating political system. Hindi perpekto yung ating mga leaders. Pero this can be the worst sa ating kasaysayan. Wow, okay. And to just add to that, I think kasi yung mga tao naiisip nila na parang usually sa politika, pwede namang you take one side or the other. Banatan kayo, away kayo, okay lang naman yun, di ba? Ito kasi ibang level. Ibang level. Tama si Harry Roque, si ex-human rights lawyer. No? Ang mali lang ay sinabi kasi niya noon, ito ay labanan sa puwersa ng kadiliman at puwersa ng kasamaan. Ang mali lang niya ay nagsama yung dalawa sa mga Duterte, no? Masama na, madilim pa. No? Yung ba ang gusto mong manahin ng ating mga anak at ng ating mga apo? Medyo Basta ako, no, comment dyan, no? Kasi ako naman nung nakaraang eleksyon, talaga, nung nakaraan, ibinoto ko talaga yan, si Tatay Diggs. At gusto ko rin yung mga ginawa niya dito sa ating bansa. Marami. Except lang talaga doon sa West Philippine Sea na hindi niya ipinaglaban at dumikit siya dito sa mga Chinese na nagkaroon ng mga maraming pogos na pumasok dito at naghahasik ng lagim sa ating bansa, no? So yun lang ang pinakayo ko talaga, pero the rest okay naman sa akin. medyo mahiya naman tayo. Kung hindi tayo mahiya para sa ating sarili, mahiya naman tayo para sa susunod na henerasyon. Katulad din ng mga latest statement ni Vice President Sara. Ay, oo. No? Oo, di ba? Yung narinig mo yung kanyang press con? Oo, unahin na natin. Pag-usapan natin yun. Ano ba yung mga, niya, mga binanggit niya ngayon? Sabi niya ay, hindi ako pro any country. No? Ang last time kasi na nag-check ako, yung Pilipinas ay isa ring country. Mm-hmm. No? Pero ang tawag ko dyan, hindi lang slip. No? Yep. Ang tawag ko dyan, yan talaga yung kanyang karakter. Yan talaga yung kanyang katauhan. Hindi siya loyal sa ating country. Mm-hmm. Mas loyal siya doon sa tumutulong sa kanya. Yung nagbabayad. Na sinasakop yung ating bansa. Mm-hmm. No? Kaya medyo revealing yung kanyang statement na yun. Mga inchik. Kaya yung iba ang tingin, ay, statement lang naman yun. Reflective yun ng kanyang katauhan. At reflective yun doon sa kanyang gagawin pag sila ay nakabalik sa kapangyarihan. Yeah. Yun, I do not serve any country. No? So, mga ka-DDS, pakinggan nyo rin po ito, no? Tayo naman hindi talaga tayo against kay Tatay Digong. Ako nga, kagaya ng kanina ko lang sinabi, binoto ko talaga siya. Pero sana dito mamulat tayo. Kung ang mangyayari naman ang mga future nating mga kabataan magsasakripisyo, lalo na pag nawala ang West Philippine Sea sa atin, no? Alam naman natin na hinahawakan sa leeg ang mga Duterte ng mga incheck, no? Kaya kung tayo po mag-isip, lalo na itong darating na matagal pa naman, pero malapit na rin pala dahil 3 years ago na lang, dahil 2028 presidential election yan. So mag-isip po tayo, no? Mas magandang iboto natin yung hindi po talaga makikipag BFF dito sa mga Chinese po. Kasi madidelikado po talaga bansa natin yan. Masasakop po talaga tayo at magiging alipin po tayo ng mga yan. Wag naman po. Yung kanyang political life ay masasum up mo doon. Dahil talaga namang hindi siya naglilingkod sa ating country. Yun. At saka hindi lang yun. Talagang alam mo, kahit na ako nung narinig ko ngayon, nagulat ako because ako sinasabi ko palagi sa mga ginagawa natin dito. Ginagawa ko to para sa Pilipinas. Kaya tayo nagsasalita, bumabati ko sa ating mga politiko para sa Pilipinas. Kaya nagulat ako na hindi niya naisip yun. Tulad ng sabi mo nga, tingin ko kasi, hindi talaga. Pero take note din, no? Itong si Sir Chris Tan. So Chinese surname, no? Pero ito tingin ko dito na to lumaki, dito na to pinanganak at may ano na siya, may dugong ano rin to. Baka ang mother nito ay Pilipina. Kaya dito siya sa side natin. Hindi siya dun sa mga, hindi naman tayo galit sa mga Chinese, kundi sa mismong government lang nila na nambubuli or ginagawan tayo ng
hindi magaganda ng gobyerno nila, no? Pero sa mga Chinese, especially nakatira dito sa Pilipinas, mga kaibigan natin yan at parang kapamilya na rin natin. Dahil may mga pamilya na rin sila na mga dugong Pilipino. Talaga, yun ang nasa isip niya. At hindi nga, yan ang tawag mong Freudian slip. Oh, correct. kaya sa mga sumusuporta sa mga Duterte, pag-isip-isipan nyo yung ganong klaseng salita. Kasi nakikita mo na wala siyang loyalty sa kahit na anong bansa, kahit sarili niyang bansa. At ang loyalty lang niya para sa akin, tingin ko pera. Yun ang loyalty niya. Tama. Kaya pagising ng mga mamamayan sa umaga, habang sila ay nag-aagahan, titigan nilang maigi yung mata ng kanilang mga anak, ng kanilang mga apo. Ano ba yung karapat-dapat dito sa aking mga anak at sa aking mga apo? No, ano ba yung karapat-dapat na kinabukasan, na lipunan para sa kanila? Itong ganitong klaseng leader na gustong magpapatay, yung ganitong klaseng leader na ang laging sinasabi ay puro pagmumura, ganitong klaseng leader, no, na ang loyalty ay sa ibang dayuhang bansa, etc. etc. So isipin naman nila, sa umaga, bago matulog yung kanilang mga anak. Tama, mag-isip po tayo. Ano yung titingnan nila na pinakamabuting lipunan, pinakamagaling na leader, pinakamarangal na kinabukasan para sa kanilang mga anak at mga apo. Wag na sa kanilang sarili. At saka hindi lang yun, idadagdag ko lang, nung pinakinggan ko yung press ko ni VP Sara, nakakadismaya yung nakikita mo yung meron siyang, hindi ko alam kung contempt o disdain sa pagsagot. Yung parang naaabala pa siya sa pagsagot niya. Yung parang ayaw niya sumagot na. Laging galit. Oo, na parang pag magtanong ka, parang ang trato niya sa tanong mo ay parang ang tanga mo naman na sumagot. Ang tanga mo naman na tinanong mo yan. Tapos ito pa napansin ko, hindi niya matapos-tapos yung mga sentences niya. Palagi niya sinasabi, kasi, gano'n na lang. Parang we don't deserve an answer ang dating. Chris, parang sinasabi mo, may psychological problem. Oh, absolutely. Parang sinasabi mo ay parang psychopath eh. Oo. No? Kasi kung ganun yung characteristics ng isang psychopath, ha? Oo, at saka kaya nga natutuwa ako ngayon kay Attorney Claire Castro dahil bumabanat siya. Yung pag may sinabi si Duterte, babanat siya. At ang banat nga niya na sino ba talaga ang stupid? Kasi pakinggan mo paano si Sara Duterte sumagot. Very emotional. At sorry, mahina talaga siya mahina siya mag-articulate ng kanyang mga iniisip. Bakit nasabi ko yun? Panoorin mo yung interview niya. Kahit yung sa English, sa RT, sa Russia Today. Ganun din. Hindi siya marunong mag-articulate ng thoughts niya. At palaging mid-sentence, humihinto siya. Nagbabago yung sinasabi niya. Hindi katulad ni Yusek Claire, no? Nagkaharap kami twice this past few days. Bago kami nagkaharap, ay sabi nga niya, binabanatan ako ni Ronald. So, pero ganoon naman talaga pag public figure ka, yes. Di ba? We can agree to disagree. Pero nitong dalawang paghaharap namin ay very cordial naman. Very cordial at saka very sharp yung aming diskusyon. Ganoon dapat, di ba? Yung hindi ka defensive. Yes. Yung hindi lahat ng tanong ay banat sa'yo. It's not about you eh. It's about policies, it's about ideas, no? It's about institutions. Yes. No? Kaya, albawa, nung kailan ba yun? Last Wednesday. Nagtatawanan na lang kami ni Yusek Claire. No? At siguro, isa sa pinagtatawanan namin ay yung mga statements ni Vice President Sara. No? Yes. Yun. At okay nga yun na meron nga ang Yusek Claire ngayon na spokesperson, parang spokesperson na rin, lumalabas eh. Kasi may pantabla ka. Tama. Na pag nakita mo, obserbahan yung panagkaiba ni Yusek Claire at saka ni Sara Duterte. Ang layo talaga nila. Kaya, sabi nga niya, Sir Ronald, lagi ko kayong pinapanood. Sabi ko, pati yung mga banat ko sa inyo. Alam niya. Kaya sabi mo nga ay famous na ako. Mukhang mas notorious kesa famous. Ayun, infamous. Infamous na. Pero ngayon, ngayon, ang binabanggit naman ni VP Sara din, hindi lang yun, ay yung kanyang mga foreign trips daw. Ano ba talaga? Personal ba to o official? Hindi ko na rin siya maintindihan eh. Ang alam ko, hindi siya official. No? Pero, dahil ikaw ang pinakamataas na opisyal ng bansa, lahat ng ginagawa mo is practically practically ay official. No? Kahit na yung pupuntahan mo ay isang rally para batikusin ang boss mo,
theoretically, yung presidente, yung gobyerno. Gastos ang pinag-uusapan dito, no? Grabe, magkano ba naman yung ticket papunta doon sa ibang bansa, at pag nandun ka na, wala ka naman tutuluyan doon kundi mag 4-star hotel ka dyan o 3-star hotel, no? Lalo na kung mga kagaya mo medyo pangalawang presidente, medyo big time din talaga yon. Na bahagi ka. Kahit yun ang mo, practically official yun eh. Mhm. No? Kaya hindi ko alam saan siya kumukuha ng pamasahe para sa business class kasama yung isa Yun. kanyang entourage at titira sa mga 4-star hotel, no? Ano yung kanyang kwan? Ano yung kanyang nilalagay dun sa kanyang request? Paano hindi ka makakalabas ng bansa kung official ka ng gobyerno nang wala kang request na aaprubahan ng Malacanang, no? Nung cabinet secretary ako, lahat ng biyahe ko aaprubahan dahil practically lahat ng biyahe mo ay opisyal. Hindi mo pwedeng sabihin, oy, personal ito, hindi ko kailangan humingi ng permiso. Pero di ba meron kayo parang maximum number of leaves, vacation leave? As a public servant o wala? Of course. Meron, May di ba? limit yan. For Lahat personal, naman yan. lahat naman eh. Dahil naglilingkod ka sa gobyerno, hindi naman pwedeng puro ka leave. Oo nga. Hindi Siya naman, puro leave na nga oo. eh. Yun ang nakakadismaya. 4 to 5 times a month. Yeah. Mga biyahe siya paglabas ng bansa. Biyahe lang. Ilang araw na yon. Yeah. Di ba? Tapos Malayo. mag-stay ka ron. Practically, ay isa kang absentee vice president. Di ba? At yan ba ay nakalagay sa iyong SALN? Yung mga ginagastos mo? Na ayaw naman payagang ilabas ni Ombudsman Martires yung Sa SALN payan. mo. No, pero pag ikaw ay na-impeach, bubuksan lahat yan. Ayun. Oo. At saka hindi lang yun, ano. Sabi nga ni Sara na, hindi naman daw niya ginagamit ang pera ng gobyerno. Personal daw niya ginagamit ang pera niya. Alam mo, kahit anong sagot ni VP Sara, patay siya dito, catch-22 yan eh. Kasi kung ginagamit niya ang pera ng gobyerno, mali yun. Pero kung ginagamit niya yung sarili niyang pera, ang tanong nga, kagaya na sabi mo nga, asan ang galing yun? Ngayon, pag tinignan mo magkano ginagastos Malaki niya, yun baka mayari siya doon. Katulad dito, yung kanyang 18 abogado sa Oo. impeachment. Hindi mga basta-bastang abogado yon. Alam ko yung isa ron, 20 million ang palun eh. Ang kanyang acceptance fee. Di ba? So, Grabe, 20 million, no? Grabe. Isa pa lang yun, ha? Isang attorney pa lang yun, ha? hindi pwedeng pro bono yan. Mhm. Papasok yan sa Republic Act RA 6713. Yung Code of Conduct ng mga government officials na kung merong mga individual na magbibigay ng libreng serbisyo, yan ay corruption. Oh. Dahil influence peddling yan. Kung meron namang mga pribadong individual na popondohan yung mga abogado mo, illegal din yon. No? Illegal din yon. Pwede kang makulong nun. Pwede lang yan kung sarili mong gastos. Kung sarili mong gastos sa RA 6713, pwede yan. Pero kailangan mo ipaliwanag. Kung ang bayad mo sa mga abogado ay mga 30 million, nasa SALN mo ba yan? No? Hindi yan ganun basta-basta. pala. Magkano binabayad nyo doon sa abogado ni Digong na nag-file for indigency sa ICC? At nung narinig mo last year, nung nagsalita sa Congress, ang sabi niya, wala siyang pamasahe. Oo nga. Oo Mula nga. Davao, papunta ng Manila. So, yan ba ay nagre-reflect sa inyong mga SALN? Buti na lang, patapos na yung term ni Ombudsman Martires sa Agosto. No? Baka mabago na yung policy sa SALN. Pero yung policy, Alam mo, pwede lang makuha yung SALN mo, pagpapayagan mo. Alam mo, Grabe, dapat open yan para malaman ng madlang people ng kambayanan na tao sa Pilipinas na mga nagbabayad ng tax, lalo na, malaman talaga yung mga SALN nitong yung mga government official na nagtatrabaho sa atin, no? Para na sa gano'n, nalalaman kung nangungurakot ba o bakit biglang yumayaman. Kalokohan. Yun yung point ng SALM. Tapos ngayon yung ombudsman, sana nga mapalitan na, no? Kasi iba rin yung pananaw nun eh. alam mo, interesting lahat kasi ng government officials are required to have their SALN public, right? Yes, Pero tama. for the first time, sa panahon ni Digong, na hindi pinayagan, yung kay Duterte lang at sa pamilya lang niya. Oo. Pero lahat nagpapakita ng SALN. Yes, pero ngayon,
lahat ng government officials ay pwede lamang ilabas ang SALN with their permission. Yun na ba yung Oo, bago? yun. Dapat ganun na yun. obligay. So lahat na yun, general na. Ang purpose ng SALN, para maiwasan ang corruption. Oo nga. Para makita yung discrepancy dun Yes. sa yung resources bago ka pumasok ng gobyerno, habang ikaw ay nasa gobyerno, paglabas mo ng gobyerno. Annual yan eh. No? Meron akong alam ng mga tao sa gobyerno. Ang nireport na SALN ay 20 million. Nung nasa gobyerno na, mahigit 1 billion na. Di ba? Yun yung point ng SALN. Dapat talaga nababantayan yung pera nila. Kasi magkano rin yung sahod nila, mataas nga, pero hindi ka naman yayaman ng makakailang milyon ka sa pagtatrabaho mo sa isang taon, no? O sige, palagay nating mga ilang milyon, pero billion na yung sinasabi niya, di ba? Sobrang ano na yun, alam mo na kung saan nanggaling yung pera na yun, sa kaban ng bayan na yun. Kaya nga, para sa akin, dapat talaga, sa mga ibang vlogs ko, sinabi ko na rin, dapat talaga, ilabas na talaga yung death penalty, at pirmahan na yan ng mga kongreso at sa Senado, kung talagang wala silang ginagawang anomalya regarding lalo na dito sa mga corruption nga, sa paggalaw ng pera ng kaban ng bayan, pirmahan nila yan para mailabas yung death penalty para sa mga korupsyon, para mahinto yung korupsyon na yan. Yan yung nagpapahirap sa bansa natin, no? Sana may presidente na dumating na talagang pilit gawa ng paraan yan para mailabas uli ang death penalty na yan para sa corruption talaga, sa mga murder, sa mga drug lord. Ayan yung mga yan, yung tatlo na yan, and the rest kahit hindi na muna. Pero number 1 yung corruption talaga, kasi yan talagang nagpapahirap sa mga buhay na mahihirap dito sa Pilipinas. Gusto ko tanungin ngayon, ang pangalan niya ay si Secretary ... no? No? Kaya yan ay public yan. No, dapat balikan yan. Pero nasa gobyerno ni Digong yan. Mismo si Digong, jokingly sinabi niya, bilyonaryo ka na. Paano ka naging bilyonaryo? No, nagbenta raw ng assets, sabi nung secretary. Kahit magbenta ka ng assets, nakalagay dapat sa SALN mo yun. No, ito naman, niloloko tayo hindi naman tayo ganun katalino, pero hindi naman tayo ganun kabobo, di ba? Pero yan yung ibig sabihin ng nangyayari ngayon. No? Gumagastos ka ng ganitong milyones sa iyong mga abogado, sa abogado na iyong tatay. Saan ang galing yan? Inuuli, sabi mo nga, catch-22. Pag yan ay pro bono, illegal yun. Pag yan ay kontribusyon ng isang pribadong individual, illegal yun. Kung sa'yo galing yan, paliwanag mo. No? Na nasa SALN mo ba yan? Dahil kung hindi, illegal yun. Yun. Okay, pero tanong ko sa'yo, so ang sinasabi mo, yung panahon ni Digong, doon pinalitan yung rules on the SALN. Hindi ba dapat yun nasa batas na ang pwede lang magpalit nun ay ang Kongreso? Parang kanyan hindi ko sure kung ano yung level niyan sa batas. Pero yan ay ruling nung lahat ng previous government. Kami every year, nagre-report kami ng SALN. Yes. No? Every year. At kung mapatunayan na may ari-arian ka na wala sa iyong SALN, ano nangyari sa dalawang Chief Justice? Tanggal, di ba? Tanggal si Chief Justice Corona dahil sa SALN. Tanggal si Chief Justice Sereno dahil sa SALN. No? Di ba? So, okay. So, saan tanong? So, natanggal means alam na natin kung ano nangyari, di ba? Nangurakot. So, ngayon, sa panahon nga daw ni Tatay Digong, yun nga, yung ombudsman, ewan ko ba ba't na bago yung batas doon, na pahihintulutan lang daw ilabas ng isang politician ang SALN nila kung pahihintulutan ng tao na yun. Napaka obvious naman yung ginagawa nilang panluloko sa tao, di ba? So dapat din yung ombudsman mapalitan na rin yan. Tanong ko ngayon, si BBM ba ngayon, sinusundan pa rin niya yung polisiya na yun? At bakit niya baguhin? Ombudsman ang gumawa kasi nun eh. Yung ombudsman is a separate constitutional body. Ang pwede mo lang tanggalin yung ombudsman through impeachment. Yun. Halimbawa, yung ombudsman. So dapat ma-impeach din pala
Para lang na sa ganun, yung impeachment, hindi naman sinasabing may kasalanan ka na, no? Ipaliwanag mo lang. So, para naman lang sa ganun, maibalik sa unang batas. Na sa ganun talagang malaman natin kung sino yung mga, grabe, lahat na sila yumaman, no? Hindi na nga lang mga politician, Kahit yung mga ahensya na inilagay doon sa ahensya na yan, nagpayaman lang. Kasi alam nila, after 6 years, may iba na naman yung cabinet, o iba na naman yung presidente, iba na naman yung mga tao ng presidente dyan sa mga iba-ibang ahensya. Wala nang gagawin yan kundi magpayaman na lang, no? Iisipin nila yon kasi 6 years matatanggal na ako, ito nilang gagawin ko. Para after 6 years, kaya din ako magtrabaho. So, dapat ibalik yung dating batas dun sa ombudsman na mali yung inilagay ngayon. Nung panahon namin, si Merceditas Gutierrez natanggal through impeachment. Nung magkakaroon na ng impeachment trial, nag-resign na siya. Huwag mo nang tanungin bakit at paano. No? Pero hindi na pumunta sa isang impeachment trial at hindi ako magugulat, no? Kung yung dahilan doon sa kanyang pag-resign ay related din sa SALN. Hindi ako magugulat. So yun ang kinatatakutan talaga ni VP Sara. You think at the end of the day, ito na yon, yung SALN kasi, yung bank records, more than anything. Yes. Wala siyang pakin sa mga ibang mga charges except yun. Yes. Kaya, gagawin nila lahat, tooth and nail, para hindi matuloy ang impeachment. Para manip in the bud. Dahil kung So, masakit niyan, yung dapat na gumawa ng trabaho dyan, especially itong mga senators natin, yung 18 na bumoto, tandaan nyo po yan pagdating netong 2028 na eleksyon, no? Kung sino man sa kanila yung tatakbo uli, alam na natin, di ba? So, doon na lang tayo bumawi dahil sigurado nangangamoy may nagkaabutan dyan, no? Mahirap na. Dapat talaga maayos tong batas natin, kasi mismo yung umaayos ng batas, yun yung parang ayaw nilang pag-usapan to, pagdating sa mga ganyang bagay. Ayaw nila. Dapat sila yung naglalabas ng impeachment, no? Dapat hindi yung pinagpapasapasahan lang nila. tutuloy ang impeachment, kahit ipagpalagay na confident sila that they have the numbers to acquit, the very process of impeachment, lalabas yung ebidensya. Mabubuksan yung kanyang mga bank accounts. Totoo ba yung sinasabi ni Senator Trillanes na daang-daang milyon dyan ay galing sa mga drug lords at pogo lords? Lalabas yun. Kahit withdraw mo na yun, makikita yung paper trail. No? May resibo yan. Ikalawa, yung mga sinasabi ng COA na notice of disallowance, lalabas yan. At bakit binigyan ng notice of disallowance? No? Ang Office of the Vice President at ang DepEd nung panahon niya na siya ang head. Ikatlo, yung mga testimony ni Las Cañas na siya ang Queen of Tokhang sa Davao. Lalabas yan. No? At kung lalabas yan, baka isama siya ng ICC dun sa kanilang pasunod na international warrant. So, ang mahalaga rito, more than the decision, which is still very important, ang mahalaga rito, yung process ng impeachment kung saan lalabas ang mga ebidensya at saka testigo. Sinong senador ang mag-a-acquit kung lalabas na talagang may connection siya sa drug lords? Kung may connection siya sa pagpatay extrajudicially? Kung meron siyang massive corruption cases? Sinong senador? Okay. So, okay, sige, tanong ko ngayon, ano ang ginagawa, nabalitaan ko nga sa'yo ngayon lang, kwento na nasa kanila. Ganda yung segue natin. Oo, yung ginagawa ngayon ng kanyang mga kaalyado sa Senate para itigil itong impeachment. Kasi akala ko tapos na itong 19th Congress. Akala ko dahil dito, wala na. 20th Congress na at iba na ang labanan. Tama. Dahil nung June 11, tinapos na nila yung kanilang session. Dahil ang ending kasi dapat technically ng kanilang session sa June 13. Yun ang nakalagay sa kanilang calendar. Okay. At nagreklamo yung minority, bakit after nung forthwith, after nyo patagalin yung impeachment court, yung pag-convene ng impeachment court, pagkatapos yung patagalin, ay nireset nyo uli from June 2 to June 11.
So, nag-react na yung minority. Ang sabi nila, hindi, gawin na natin ngayon, June 9. No? At napilitan yung mga ibang kongresista na mag-take ng oath at mag-convene as a trial court. Pero, hinabol pa nila yung remand. No? Yes, naalala ko yun. Binabalik sa Kongreso. Kahit meron ng president sa Supreme Court tungkol doon sa ibinalik nilang issue sa Kongreso. Tapos, ngayon pa, tinapos na nila yung kanilang session, biglang linggo, the day before the June 30, kung saan hindi na sila 19 Congress, biglang Senate. So, anong layunin mo? No? At sabi pa niya, ito yung pinakamatindi, ang sabi pa ni Senate President Chis Escudero, pwede namin i-dismiss ang impeachment with a majority vote. Simple majority, di ba? Simple majority. Oo. No? Kaya, alam mo, tingin ko dapat nag-iba ng career si Senator Chis Escudero. Tingin ko kung siya kung naging siya, inventor. Inventor. Ang galing niyan. Dahil kaya niya mag-invento galing sa hangin ng bagong konstitusyon, no? Ng bagong rules of their own Senate. No? Baka mapuri pa natin siya kung siya ay naging inventor. Yes. No? Pero as a senator, as a Senate President, he is probably the worst sa ating kasaysayan. Wow. Take note To yan. say that he is the worst, medyo mabigat na ano yan. Dahil hindi lang niya nilalabag ang konstitusyon. Winawasak niya yung konstitusyon. As a matter of fact, sa akin, yung pinakamalala dito, ay yung sinasabi niya na pwedeng gawin to ng Senado, yung kung ba tama ka, nag-iimbento na siya ng sarili niyang mga rules na wala naman talaga sa kanilang kapangyarihan para gawin yun. Yeah. So, Tama. Yun ang isang nakikita kong pwedeng maging, parang... Tsaka, tanong natin sa taong bayan, bakit niya kaya ginagawa yun ni Senate President yung mga ganitong bagay? Na bakit hindi niya na lang yung trabaho talaga ng mga senator na pag-usapan na tila ba siya pa yung nagiging dahilan ng talagang gumagawa pa ng paraan para halos hindi matuloy ito. 'Di ba? Doon lang mag-iisip na yung taong bayan sa iyo Kaya kung sakali man itong darating na 2028, so kahit na anong position yung tatakbuhan mo, mag-isip na po sana yung taong bayan, no? Mag-isip na po talaga tayo. Para naman sa ganun, yung mga talagang tapat, yung mga maglilingkod sa atin. Ang block talaga dito sa impeachment na to, si Chis. And I'm surprised because ang pagkaalam ko, Chis was always allied with BBM, being a close friend of Liza Marcos. Tingin ko yung mas malaking alliance ni Chis ay with himself. So it's a political survival. Mas yung kanyang sarili. Una, gusto niya maging Senate President. And probably, gusto niyang tumakbo for a higher office sa 2028. So, sinesecure niya yung mga boto ngayon, no? Hindi para dun sa what is right and what. Pero yun ang mali niya. Maling hakbang yung ginawa niya. Imbis na pwede pa siyang iboto talaga ng tao, tingin ko sa ginawa niyang yan, 3 years ago, nakatatak pa rin sa taong bayan yan. Kaya magsasayang lang siya ng pera, no? What is wrong. Hindi para sa what is constitutional and what is not. What is legal and what is illegal. Mukhang wala siyang pakialam doon Mukhang nawala ang kanyang, if there ever was, yung kanyang moral moorings. Ang dominant ngayon is ambition and political calculation. And it is unfortunate na hindi lang si Chis yung ganon. Karamihan nating mga senador, unfortunately, are doing that. Yes. Kung gagawin nila yan, sasang-ayon sila, ay no less than yung Senate President. Pati sila ay kailangan isumpa ng buong bansa. At dapat gawan silang rebulto. Mga traidor sa konstitusyon. Yeah. Nakaukit ang kanilang pangalan para Galing hindi sa mabubura. kanila yan, Nakaukit. No? At isusumpa sila hindi lang ng kasalukuyang henerasyon kundi ng mga susunod. Kaya matyaga nating maigi itong meeting na ito. Sana hindi mangyari. Pero medyo surprising. Last day ng iyong termino bilang senador,
bigla ka nagpatawag ng pulong. Linggo pa. Yun na nga no? Linggo, Oo. I have never seen ang isang Senado na Yes. nagpulong-pulong on a Sunday. Willing Yes. magtrabaho on a Sunday. Sinabi ba niya kung ano yung agenda na itong gagawin nila Yes. pagpupulong on Sunday? Impeachment. Pero no? anong parte ng impeachment yung gusto Oo. nilang pag-usapan? Hindi. On the last day. Pagkakasabi niya, pwede naming i-dismiss by a majority vote yung So, yung impeachment. susubukan nila. Oo. Kung kaya nila makakuha At nagsimula ng yung conspiracy na yan nung forthwith. Mhm. Nang linaw-linaw naman kung anong ibig sabihin. Ngayon, nag-imbento siya ng bagong definition ng forthwith. Wala lang. No? Ganun. Tapos, sinet niya ng June 2. No? Ng June 2. Tapos, pinospone. Sinet ng June 11. Oo. Buti na lang, may nag-call sa kanya na, ano ba yan? No? Ba't mo nilalagay sa dulo? Mag-convene na tayo sa trial court. Buti na lang napuwersa sila. Pero, nilagyan nila ng yung sabit. remand. Oo, yung yun. remand. Na a few days back, mga 3 days ago, So sa mga nanonood dito, naririnig natin yung mga pinag-uusapan nito ni Ronald Llamas, yung former secretary to. At itong si Sir Cristan, na regarding nga dyan sa bakit pinuputol-putol o dinidelay, inuurong ng SP, sa kanila po nang gagaling, no? At tayo po nagko-comment lang dito sa ating pinanonood at hindi po tayo nagbabalita dito, no? bawi nila, hindi naman daw remand. Referral. Ano ba kayo? Nililito nyo naman si Chris masyado. Diba? Tapos ngayon, no, biglang nagpatawag ng session. Pero alam naman ng tao yan taong bayan, sa mga lahat ng mga nakatutok sa balita, ito naman talagang nangyayari at hindi na mga bobo ang mga tao sa Pilipinas, no? Alam naman natin na pinapaikot-ikot lang din tayo kung sino man yung mga nasa taas, di ba? Kung ano yung ginagawa nilang pag-delay. So, obvious yun. 29 Sunday para pag-usapan ng impeachment at pwede daw i-dismiss. So wala whatsoever sa rules ng Senate at sa ating konstitusyon. Ang punto ni Cheese dito, sinasabi niya, and I'm not defending Cheese, ang ano ko lang, tinitignan ko kung ano yung ginagamit niyang rasyonal para gawin to . Ang sabi niya, dahil wala nang nakalagay na pwede o hindi namin itong gawin, as an impeachment court, may karapatan kaming gumawa ng sarili naming mga rules. Sambang law school nag-aral si Cheese, no? Sambang law school siya nag-aral, no? Hogsworth University. Oo. Ano ba? Walang ganyan, no? Kung ano yung nakasulat, yun lang ang susundin mo. Hindi mo pwedeng sabihin, wala naman dito, anything goes. No? Wala naman dito, all-powerful ang Senate. Wala naman nagsasabi na pwedeng maging diktador ang Senate. Ibig sabihin, pwede. Di ba? Tama. Oo. Sambang law school nag-aral yan. Hindi ko naman minamaliit yung law school na yon, no? Pero, siguro, baka dapat hindi nyo pinasayan. Kung ganyan ang kanyang pagtingin sa batas. Literally, ang sinasabi mo, pwede kang maging diktador as Senate President. Di ba? Yun yung sinasabi mo. Pero dito sa papanood po natin, no, real talk lang tong pinag-uusapan nila talaga dito, no? At iba na rin naman yung panahon natin ngayon, no? Open-minded na ang lahat ng tao at matatalino na. Lalo na't ang daming matatalino dito sa social media, no? Itong sinasabi pinag-uusapan nila, tama lang din talaga to. Nakikita natin Hindi naman tayo pwede magbulag-bulagan diyan na obvious naman na talagang dinidelay at hanggat maaari kung siya lang masusunod, no, itong SP natin, ititigil niya yan, dismiss na talaga. Pero yun nga yan ayon na yan sa konstitusyon natin, no, na kailangan pag-usapan, tapusin para malaman ng taong bayan kung ano ba yung nangyari doon sa pondo kaya merong impeachment para sa matataas na tao. Dapat talaga trabahuin nila to, hindi yung i-delay hanggang sa i-dismiss lang, pagpapasapasahan. So dapat talaga tapusin to, no? Kaya tayong mga Pilipino na mag-ingat po tayo talaga sa pagboto itong darating na 2028, no? Imarkahan na po natin yung mga yan. O kaya sinasabi ko nag-iimbento ito. Ang problema, yung iniimbento niya ay delikado para sa ating lahat.
At tingin ko talaga, no, kaya ginagawa niya to ngayon sa 19th Congress. Dahil alam niya yung papasok na 20th Congress. At pag pinakinggan mo yung mga declarations ni Tito Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, pakinggan mo, malakas ang mga kanilang statements against sa ginagawa ng ating Senado ngayon. Tito Soto verbally strongly said na that he will come back and bring order back to the Senate. Yes, sabi niya na bushwhack daw ang impeachment, di ba? Yeah, tapos hindi lang yun, pati si Erwin Tulfo inaamin na nag-uusap na sila, nagpupulong na alam na daw nila kung anong side sila. So, ibig sabihin, talagang political calculation ang nagdo-dominate ngayon. Yes. Hindi yung essence ng impeachment complaints na very compelling. Pinag-uusapan dito, Senate presidency. Yeah. Pero nakakalungkot kasi yung paghahabol din sa Senate presidency, probably even yung mga chairmanship sa mga commission, ng mga committees, at saka yung mga perks of being part of the Senate, na ang nakakawawa talaga ay yung ating bansa, yung ating konstitusyon, yung kaban na galing sa, yung pera na galing sa kaban ng bayan. Yun ang nasasakripisyo nila dito At nawawala na ng accountability ang isang tao na hindi ko talaga alam bakit nasa ang focus sila sa isang tao na protektahan to kumpara sa mga taong bayan. Malala Tama. Buti na lang, naglabas ang House ngayon ng statement na yung susunod na budget process ay gagawin nilang transparent. Ibig sabihin, bubuksan nila sa participation ng civil society. Ilalagay nila sa internet para mapanood ng mga PC. Tama yan, mas maganda yan, no? Lahat naman dapat idaan yan pati nga dapat yung pagbobotohan, no? Lalo na dito sa mga impeachment nga na mangyayari. Dapat taong bayan na nga ang nasusunod yan, magbobotohan. Total, lahat naman halos may cellphone na. Doon na lang, no? Tapos naka-live. Kasi kung sila lang, kagaya niyan, trabaho na nila, ayaw pa nilang trabahuin, gusto pa nilang iurong, wala na mangyayari talaga sa atin pagka ganyan. Lokohan na lang yan. Basically, wala roon. Hinihintay ko yung statement ng Senado. Paano? It takes two to tango Hindi naman ang budget process, may BICAM yan Hindi lang yung Kongreso. So, pag sinabi ng House na gusto nila transparent ito, ayaw naman ng Senate na maging transparent, hindi matutuloy yan. So, hinihintay ko, yung Senate ba may ganun ding statement? Hinihintay ko today, no? Pwede ba mga senador mag-meeting kayo, mag-meeting naman kayo sa linggo, di ba? Ngayon, Biyernes, baka pwedeng maglabas kayo ng statement tungkol sa transparency ng budget process. Pero yun ba ginawa ng Kongreso is a statement or is that the a bill that they passed? Mukhang official siya dahil yung speaker mismo ang nagsabi. No? So, at least hintayin natin yung Senate President. Maganda to. Kahit patapos na yung kanyang term, at least bago matapos, bago nila subukin na patayin o i-dismiss ang impeachment, may gawin naman silang kahit kaunting matino. Katulad nitong gawing transparent yung budget process at participative. Wow. So talagang talagang alam mo, maganda tong ginagawa ni Speaker Romualdez kung gano'n. Dahil di ba, sinasabi nga nila na marami daw siyang tinatago, na yung mga paggagastos nila sa Kongreso, pero dito ang hamon niya transparency bukasan tayo. Ngayon tingnan natin kung ko-call ng Senate yung kanilang hamon. Tayo naman, we give credit where credit. Diyan natin makikita kung sino yung mga tututol. Alam na kung sino yung mga yon, no? Pag tumutol, alam na kung bakit. Is due. No? Nung lumabas yung controversy sa GAA, pinanata natin ang House, pinanata natin ang gobyerno, pinanata natin ang Speaker. Pero ngayon, na may nilabas silang statement na gusto nila maging transparent at participative, sana matuloy na yan. No? Usually kasi the devil is in the details. Kaya, we will give credit to that. No? Pero, hindi yan mangyayari nang hindi gagawin din ng Senado. And at the same time, I think yung problema kasi dito sa budget ay hindi naman talaga in either houses, it's in the BICAM. Apparently, doon talaga daw yung nagka-problema the last time, di ba? Yes. Na in-approve na, pinadala na sa upper house, sa Senate, tapos biglang may BICAM meeting, biglang doon sa BICAM, doon nagbago-bago lahat. Yes. So, yung mga nasa parte, yung kasama doon sa BICAM meeting, yun talaga yung may mga... Pero yung sa BICAM kasi, kahit may representatibo ang Senate at saka ang House, tatanungin pa rin yan yung liderato nila.
Ibig sabihin, hindi nila kayang gawin yan without the approval of the leadership of the Senate or of the House. Kaya binanatan natin dati yan. Yes. No? Pero, ang sinasabi natin ay hindi ang kasalanan ng isang House lang. Kasalanan niya ng pareho. Parang yung kabilang House, medyo hindi na banatan No? Oo, parang binintang lang yung lower kasama house. sila dyan Oo, kasama so, problema na yan no? At sa ngayon, yung nabanata ng gusto, sila pa naglalabas ng proposal for transparency and participation. No? At yung hindi tinamaan, sila pa ang tahimik ngayon. No? Hoy, gising! Senado! Ano ba talaga ang gusto niyong gawin sa budget? Di ba? Grabe. Alam mo, dahil nga doon, nagbigay nga ako ng nagpadala ako sa'yo ng isang masarap na cheese. Yes. Yan, grilled cheese sandwich. Sarap ng grilled cheese dito sa harapan mo. Oo, di ba? Hindi siya cheese whiz. Oo, hindi yung fake na cheese, di ba? Oo, yung nasa Senado natin ngayon. So, okay. So, moving forward now, ito na, parating na yung 20th Congress natin ng Senate. Anong ma-expect mo? Ngayon napapasok na rin si Marcoleta doon. Apparently, si Marcoleta nakipag-meeting na daw kay Senate President Chis Escudero. Mukhang may plano rin, may balak din siya no? Pina-float din niya yung sarili niya. No? Talagang magagaling itong mga bagong senador. No? Hindi pa sila nakakaupo as Senate. Nagne-negotiate na para maging Senate President. Believe ako, di ba? Kaya nga first timer, tapos balak may ganung condition Hindi, pero kasi i-float mo yung sarili mo sa pinakamataas, tapos negotiate downwards. Para makakuha ka ng mga magagandang committee chairmanship, di ba? Ganun yan no? Ganyan na nangyayari sa in the real world. Yes, Float mo muna. Parang, meron ka ba narinig na pinaploat yung sarili as vice presidential candidate? Lahat siyempre, pinaploat yung sarili as presidential. Tapos tsaka mag-i-scale down, pababa. Diba? Isang position lang ang vice president. So, pag hindi nila nakuha yan, baba sila sa senador. Diba? So, ganyan ang estilo dyan. Style bulok. Oo nga So ngayon, na mangyayari na to, no? Pati yung sa ating kongreso ngayon, no? Papasok na yung mga bagong prosecution. Di ba? At ang sinasabi nga ni Chis ay hindi pa nila na-fulfill nga yung pangalawang kondisyon na binigay ng Senate Impeachment Court sa kanila na kailangan i-reaffirm or i-affirm ng 20th Congress na gusto pa nila ituloy yung impeachment. Alam ko gumawa na ng resolution a week ago ang Kongreso na sinasabi constitutional at legal yung kanilang ginawa. Yes, yun yung una. At merong precedent yan. Dahil nangyari na yan before na kinwestiyon yung several impeachment complaints imbis na isa. Na sinasabi nila binabiolate yung 1-year ban. Dapat isang complaint lang per year. Ang sabi ng Supreme Court ay depende kung ano lang yung napunta sa Justice Committee at na-refer sa Senado. No? Kahit merong 100 na impeachment complaint, kung hindi naman yan tinangkilik, archive yan. Nasa record lang yan. Pero hindi siya yung complaint. Meron ng precedence dyan. At alam ko, itong ating mga senador ay napakagagaling ng mga abogado. Dapat alam nila yung jurisprudence. Dapat alam nila yung kuhan. Bago sila gumawa ng remand na, inuulit ko, eksakto yung sinampa ni Vice President Sara sa Supreme Court. Kaya tawag ko sa kanila, mga abogado ni Vice President Sara. Yung sinabi nilang remand, yung dahilan dyan, ay yung eksaktong final ni Vice President Sara sa Supreme Court para i-dismiss yung kanyang impeachment. No? Na sa ngayon, sinasabi niya, gusto kong matuloy ang impeachment. Ba't di mo ina-atras yun? Oo nga. At saka hindi lang yun. Alalahanin mo, nakakasubmit pa lang niya ng sagot sa Senate Impeachment Court. Na sinabi niya yung eksaktong rason na kailangan daw dismiss kasi daw nagva-violate daw nung 1 impeachment per year na batas, which is absolutely garbage. Kahit hindi ka nga lawyer, alam mo yun At isa pa yung abogada. Ibig sabihin, saan ba nag-aral yan? Katulad ni Chis. Saan ba mga law school nag-aral yan? At ganyan yung kanilang pagkakaunawa sa konstitusyon, sa batas, at mismo sa sarili nilang mga rules. Alam mo, tingin ko talaga sinusubukan lang nila lumusot. Alam mo, tingin ko, alam naman nila na walang basehan to at naghahanap lang sila ng interpretasyon kung paano makakayang malulusot at baka sakaling malusot. Tingin ko alam nila hindi ito lulusot. Kung tinignan mo sa pagbasa nung batas natin, sumusubok lang. Ang gagawin nila itong pagsubok na to para nga
as a political exercise na, at as a legal exercise, baka makuha nila yung mga numero para ma-dismiss. Kahit pagpalagay na natin, ganun ang kanilang layunin. Susubuking makalusot. Paano kung makalusot? Ayun na nga eh. Oh. Ikalawa, kahit yan ay pagsubok, it reflects yung kanilang cynical character. It reflects yung kawalan nila ng integrity. Yun. No? Yung kawalan nila ng delikadesa. No? Yung kawalan nila ng minimum ethical standards. No? Konti lang. No? Yun lang naman aking hinihingi. Yun pa rin ay reflection ng kanilang mga katauhan. No? At kung yan ay gagawin talaga nila, lalo na kung makalusot, no? Inuulit ko, dapat silang isumpa ng ating mga kababayan. Ano pa ba ang ating legal recourse? Magaling din to magpaliwanag si former Secretary Ronald Llamas. Kaya binabatikos ngayon to sa sa social media ng mga DDS. Pero sana sa mga DDS diyan, real talk lang to. Unawain nyo kung ano yung pinag-uusapan nila dito. Para to sa kinabukasan din ng ating mga anak, no, someday na hindi sana talaga tayo magkamali ng iboboto itong darating na 2028 presidential. So yun lang naman din, at dapat din tayo open-minded tayo, hindi lang tayo one-sided kung mag-isip. Para to sa atin, hindi para sa kanila, no. Walang mga pakialam yan. Kung sino man politiko yan, walang pakialam yan. Sinasabi lang nila yan dahil kailangan nila tayo. Pero pagka nandiyan na sila sa pwesto kagaya ng sa Senado, nung nandiyan na sila at ito na yung trabaho, ipinapasa naman at parang ayaw pang ituloy, di ba? So parang ang nagsasacrifice diyan talaga tayong mga taong bayan. Kaya mag-isip po tayo, no? Lalo na sa mga DDS. As citizens of this country, kung ma-dismiss to ng ating Senado? Well, siyempre, magpa-file tayo sa Supreme Court, no? Ang problema dyan, makikialam ba ang Supreme Court sa isang impeachment case? Kahit binayolate yung konstitusyon. Ikalawa, how long will it take? Right. Bago sila mag-intervene dyan. Pero hanggat maaari, ayaw sumama ng Supreme Court dyan eh. Oo nga. Pero ngayon, justiciable na yan eh. Ibig sabihin ay kinakailangan na nilang maglabas ng posisyon. No? Dahil violation na ng konstitusyon ang usapin dyan. At sila yung pinakamataas na hukom. The gods of Padre Paura. Kaya kinakailangan nilang gumawa ng posisyon. Pero, very reluctant sila. Dahil sila mismo ay mga impeachable persons. Kaya hanggat maaari, ayaw nilang makialam dyan. Pero dahil mapapwersa sila makialam, ang tanong ngayon, how long? Okay. Diba? Dahil maraming mga nakaupo sa kanilang sala na taon bago sila magpasya. Sana naman ay bilisan. Pero yun yung problema rito. At habang nakasalang yan sa Supreme Court, eto, si Vice President Sara, no? Nagbibigay ng death threat. Kaya ang tagal ng ang tagal ng usad ng kaso sa Pilipinas. Ang tagal nila magpasya. No? Hanggang sa makalimutan na ng tao at mabaliwala. Parang ganito ginagawa ngayon kay sa impeachment, no? Para to sa taong bayan, no? Hindi para sa inyo lang. Para malaman ng taong bayan kung saan napunta yung mga pera nila. Pera natin. Sasalita ng katrayduran. Yep. Bilang the second highest official of the land, no? At biyahe ng biyahe, no? Kaya at I'm sure may mga vested interest na tumutulong sa kanya dahil siya ay naghahabol ng momentum para makabalik sa 2028 presidential election. So yung mga tingin ko mga dinurog na mga pogos na mga billions mag-isip tayo, no? Pwedeng tumulong yan. Diba? Oo. Yung second superpower, pinakamakapangyarihan, pinakamayaman, pinakamalakas, ay publicly, sinusuportahan naman ni Sara. Kahit sinabi niya na hindi siya hindi siya para sa any country. No? Siguro any country but China. No? Linawin natin. Let us call a spade a spade. Yeah. No? Wag naman tayong papabudol ng ganyang katagal. Yan. Tanim natin sa isip natin yung sinasabi nito ni Ronald Llamas. No? Totoo yan. Pagka nangyari at nanalo to si
BP Sara as a president itong 2028, 100% sakop na tayo ng mga incheck, alipin na tayo ng mga yan. Gusto nyo ba yon? Gusto ba ng taong bayan yan? Bilang Pilipino? Wala na. Kokontrolin na tayo yan. Well, medyo okay lang mabudol tayo paminsan-minsan, pero yung maniniwala ka sa ganyang klaseng statement, linaw-linaw naman nung buong termino niya as Vice President, nung buong termino ng kanyang pamilya, sino ang kanilang BFF? Yep. China. Oh. Ba? Kaya nga hindi ko na talaga alam kung anong gagawin natin. Tanong ko Alam sa'yo, naman sige, ng mga ito naman. tambayan Nag-file yan. ng kaso ang ombudsman natin ngayon. Di ba? Mhm. Nag-file na ba ng kaso o hindi? Preliminary investigation. Oh. Yun na nakapagtataka lang, di ba? Next month, wala na si Martires. Oh, Bakit kaya- ito ginagawa ngayon? Kaya bibilisan niya. Bibilisan niyang magkaroon ng anong tingin mo mangyayari? Di i-absuelto niya si Sara. Gusto mong pumusta ron? O sige, malalaman natin kung totoo to. Ang tingin mo kasi nga, ma-absolto si Sara before, Bago siya mag-retire. 1 month from now. Bayad utang na loob yan eh. Sige, tignan natin kung Sino ba ano. nag-appoint kay Martires? Ayan na, take note natin yan. Tandaan po natin yan na mga madlang people, no? So, pinag-uusapan nitong ating pinanonood na si Kristan at saka si Ronald Llamas, yung pustahan nila. So, bago bumaba nga daw yun, tao na yun, ma-absuelto itong inaano kay BP Sara, no? Sana wag naman. Si Duterte, si Digong, at malakas ang utang na loob niya. Pero what if, I don't think kasi magkakaroon siya ng any sort of filing of charges in that short a time. Ipapasa niya sa susunod na ombudsman. Tingin ko yung mangyayari, ipapahaba lang niya para pumasa sa susunod na ombudsman at saka di sinabi niya, ginawa ko trabaho Posible, yun siguro yung minimum. No? Ipapasa niya sa susunod na ombudsman na malamang Para ay doon kalyado na ng kasalanan. kasalukuyang presidente. Mm. Pero pwede rin, bayad utang, bilisan niya, pasabilis. No? In 1 month ay magdesisyon siya para maabsuelto si Vice President Sara. That is in the realm of the probable. Hindi possible That is in the realm of the probable. So in other words, more than 50% chance ito yung kalalabasan Baka, nitong ombudsman's probe. baka 75. 75%. Yan so meron kaming ongoing na pustahan dito. Ilang pa yan? Ilang cheese sandwich yan? Marami yan. So ganun. Okay. So ako tingin ko kasi beyond the ombudsman lang ba pwede mag-file ng criminal and civil charges? Well, yung mga criminal, pwedeng DOJ yan. Pero siyempre, dahil impeachable position ang Vice President, no? Pwedeng hindi siya immune from suit. Ibig sabihin, pwede siyang kasuhan. Pero hindi siya makukulong. No? Yes. Habang siya ay Vice President. No? So, ibang usapin kung siya ay civilian na. No? Pero pwedeng mag-file na mag-file. Pero ang tanong ko, sa ombudsman, meron siyang hinaharap Actually, na... may naka-file ngayon yung grave threats. Yun na nga, sa NBI. Pero ang tanong ko, bakit wala pa silang ginagawa with regards to that? Parang ang tagal na. Naghingi na ng sagot, nag-appear na ata si Sara doon, nagbigay ng kanyang statement. Bakit wala pang charges filed against her? At kung meron, di ba dapat... Well, itanong natin kay NBI Head Santiago. Posible na hinihintay nila yung resulta ng impeachment. No? Posible ay dahil ang dami ng mga nangyayari ngayon, ICC, Ombudsman, Senate Trial Court, parang ayaw nilang sumabay. No? Posible, hindi ko sigurado yung kanilang dahilan. Pero magandang topic yan para itanong kay NBI Director Santiago dun sa iba naming mga programa. Is it the NBI ba ang nagpa-file ng charges or is it the DOJ pagdating sa mga ganyang criminal cases? Parang dyan sa grave threats, NBI ang nag-file, no? NBI ang nag-file, no? Pero alam ko, meron ding mga nakahandang i-file ang DOJ, no? Okay. Malala to, okay. So ngayon, ang nakikita mo dito na may posibilidad nga na ang ginagawa ng administrasyon na to ay parang nilalatag lang nila ito yung mga gagawin natin pero ayaw na isabay-sabay kasi nga pag sabay-sabay, baka masapawan yung isa ito, at least meron tayong pambala for the next quarter, ayan, hanggang 2028, tuloy-tuloy yan para talagang matauhan ka. Posible. Lalo na kung wala na yung ombudsman, bago na yung ombudsman, I'm almost sure may ipa-file na plunder case. Dahil kahit hindi siya makukulong,
ang plunder kasi, pagka-file, kulong ka kagad eh. Oo. No? Dahil non-bailable. Pero dahil vice president siya, hindi siya makukulong kahit non-bailable. Pero pwede lang ilabas yung mga ebidensya. Yes. No? Pero alam mo, parang impeachment court. Pwede lang buksan yan. ang alam ko lang again, mas alam mo to kaya sa akin. Ang pagkaalam ko kasi may immunity lang from suit is the president eh. Ang vice, ang alam ko, wala siyang immunity from Correct. Kaya pwede siyang kasuhan. Pero habang siya ay vice president, hindi siya makukulong, no? Okay. Yun yung kaibahan, no? Yun yung kaibahan. Yes, pwede siyang filean, pero hindi siya makukulong. Katulad ng plunder. Dapat sa plunder, immediately pagka-file, kulong ka. Pero ano sa president, vice president na ba yan o kahit mga senador? At Hindi, kwan lang yun. Senador, pwede makulong. Pwede makulong, di ba senador. nakulong yung tatlo? Oo nga. Si JPE, si Bong Revilla, at saka si Jinggoy. Oo. Pwede ka makulong. Even while you're sitting. Yes, Okay. Yes. So, okay, ganda ng usapan natin at ang ganda yung mga pustahan natin at mga predictions natin at malalaman natin kung tama ba si Ronald Llamas sa kanyang mga hinala. Okay? Madalas naman, mali ako eh. Oo nga. Pero, ihahanda ko na yung keso. Anong gusto mong klaseng keso? Gruyere? No? Emmental? Anong gusto mong keso? Cheddar lang, masaya na ako. Pero Ronald, salamat sa oras mo at sa mga nanonood ngayon. Ano tingin nyo? Tama ba si Ronald Llamas dito? O tingin ba nyo nasisiraan na to ng bayad? At totoong talagang medyo ganon, ha? Sulat nila. Okay, alright. Thank you din, Sir Kristan, sa nilabas mong episode na to. Para po sa kaalaman ng nanonood, hindi po tayo ang nagbabalita dito, no? Nanonood lang tayo at nagbibigay lang po tayo ng komento sa pinag-uusapan nila, no? Parang real talk lang naman. At maganda rin naman yung pag-uusap nila, real talk talaga, na kung ikaw ay tatamaan, guilty ka. No? Lalo-lalo na sa ating mga senators. So sana gawin nyo yung tamang trabaho bilang senators, hindi yung urong sulong or parang may pinagtatakpan. Dapat para sa bayan ang serbisyo nyo dahil taong bayan ang bumoto sa inyo at naglagay sa inyo sa posisyon dyan. At ngayon nandyan na kayo, trabahuin nyo, no? Trabahuin naman. Para na sa ganun magkaroon ng closure to, kaliwanagan sa tao, at hindi na magkaroon pa ng kung ano pa man na EDSA 3 pa ba yan or people's power, di ba? So kawawa naman yung mga tao eh. So dapat tapusin na to, pag-usapan na to. At ayun na po, at maraming salamat po sa mga bagong subscribers. At God bless you po sa inyo. Hanggang sa muli, ito po si Tio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Peace lang. At sa mga government official natin, magtrabaho naman tayo ng patas, no? Para sa taong bayan. Para sa susunod na eleksyon, maluklok po tayo uli, no? Hindi po yung gagawa tayo ng hindi magaganda. 100% kita-kits na lang talaga sa eleksyon.